Hi Karils, it's me again, Rhea. Currently living in an apartment with my boyfriend and still figuring things out at the age of 25. Hi Karil! So for today's vlog, isi-share ko nga sa inyo nung naging nanay ako. Keme! Ito nga yung time nung inalagaan ko yung pamangkin ko ng isang buong araw. Matagal ko na ngang na-film to kasi nangyari nga ang mga kaganapang to nung December 4, 2024 pa. O ba diba, 2 years ago na din. Nung una, iniisip ko pa nga kung i-delete ko na ba or i-upload ko. Pero nangihinayang ako kaya ito, i-upload ko na lang. Pero bago nga ako mag-transform sa pagiging ina sa buong maghapon na to, pumunta nga muna kami sa patahian nung umaga pagkagising namin ng boyfriend ko. Ito din kasi yung time na nagtatrabaho pa kami nun as production operator and malapit na yung year-end nung mga time na to. Tapos yung in-order kong outfit sa Shein para sa year-end namin, malaki pala sa akin. So need ipa-repair. Kaya ayan, nandito kami ngayon sa patahian. And after nga ng errand namin doon ay nagpagas na kami kasi uuwi na rin kami ng mga time na to. 2024 pa nga nangyari ang mga kaganapang to, 'di ba? Nagtatrabaho pa nga kami noon as production operator. Pero dahil nga nagkatama din kami pumasok dito ng boyfriend ko, kaya ayan, hindi kami pumasok dalawa. Sobrang pagod din kasi dun sa pinagtatrabahuhan namin eh. After nga namin magpagas ay umuwi na kami tapos dumiretso kami dito sa bahay ni na mama. Mga time na to ay dito pa nga nakatira kay mama yung bunso kong kapatid na may anak. At ayun nga, pagdating namin, itong pamangkin ko ay nako, tulog na tulog pa, hagok na hagok pa ang puwet. Biglaan nga lang tong pag-aalaga ko dito sa pamangkin ko. At first time ko nga lang ding mag-aalaga ng pamangkin ko na babing ganito pa kaliit. O diba, apaka-cute. Sino naman kasing makakatangging hindi pa alagaan yan, diba? Kaya nga ako yung nag-alaga nung mga time na to dito sa pamangkin ko kasi yung mama niya is pumapasok pa sa school. Tapos nagsabi din nung time na to na hindi daw maalagaan dun sa side ng tatay nitong bata. Si mama sana yung mag-aalaga kasi akala niya papasok kami sa trabaho, a-absent na lang sana siya sa trabaho niya. Pero dahil absent naman kami sa trabaho, ayun, nagpresenta na ako na lang yung mag-alaga. Kasi need din ni mama pumasok sa trabaho kasi madaming bayarin ng mga time na to. 11 months pa nga lang dito yung pamangkin ko kasi nangyari nga ang mga kaganapang to is December 4, 2024. Mag-1 year pa lang siya ng December 29, 2024. Kaya 11 months pa lang siya dito, hindi pa nga din siya dito lumalakad pero tumutugay na siya or tumatayo na siya pero hindi niya pa kayang humakbang. At fast forward, andito na nga kami nito sa Lomian. Ito nga yung paborito naming Lomian dito sa lugar namin. Kasi masarap nga yung lomi nila dito. Ito lang yung lomi na talagang nasarapan ako at nagustuhan ko talaga kaya binabalik-balikan namin yung lomi nila dito. At habang kumakain kami dito ng lomi, chichikahan ko kayo ng mga random thoughts ko lang about sa pag-aanak and about sa mga bagay-bagay lang na naiisip ko. Hindi ito yung first time na mag-aalaga ako ng bata. Apat kasi kaming magkakapatid and panganay ako. Kaya before, nakapag-alaga na rin ako ng mga kapatid ko. Pero hindi naman sila maghapon kong inaalagaan and hindi naman talaga totally na ako talaga yung nag-aalaga sa kanila maghapon magdamag ha. Parang bantay-bantay lang saglit, ganon kasi panganay ako sa amin. At ang nag-alagaan ko ngang baby ay yung bunsong kapatid ko na mama nitong pamangkin ko. Tapos tingin-tingin lang din dun sa mga kapatid ko na naglalakad na yung dalawa kong kapatid na lalaki nung mga time na yun, syempre maliliit pa din. Ang natatandaan kong pag-aalaga dun sa kapatid kong bunso which is yung mama nitong pamangkin ko is yung inilalagay ko yung unan sa may bandang paanan ko tapos parang nilalagay ko siya doon sa ibabaw ng unan tapos dinuduyan-duyan ko siya ganon. Gets nyo ba? Basta ganon. Tapos yung pinaliguan ko siya noon one time tapos naiwan ko yung sabon doon sa bahay medyo malayo yung pinapaliguan ko sa kanya. Pagbalik ko nag-shoot na siya doon sa timba pabaliktad yung timba puno ng tubig. Yung pagkakashoot niya noon una yung ulo yung paa yung nasa itaas. Sobrang takot ko noon kasi akala ko napatay ko yung kapatid ko nung mga time na yon pero hindi naman, wala naman sa kanya nangyari masama. Yun lang yung dalawang vivid memory ko na natatandaan nung inalagaan ko yung kapatid ko nung baby pa siya. Siguro months pa lang din siya nung mga time na yon or 1 year old pa lang din ganon. Grade 2 pa lang kasi ako nung mga time na yon kaya yun lang yung natatandaan ko na malinaw sa alaala ko. After nun, wala naman na akong inalagaang baby na baby talaga yung months pa lang or 1 year old to 2 years old, wala pa naman. After nun, high school naman na ako nung inalagaan ko na ulit yung mga kapatid ko, malalaki na sila nun. At dalaga na rin ako nung time na yon. Tapos minsan pinapabantayan lang nung pinsan ko or yung mga tita ko yung anak nila na hindi naman na months yung
old pero saglit na saglit lang. Kaya wala talaga akong experience sa mismong pag-aalaga ng matagalan or maghapon ng baby na months pa lang yung old. Ito yung first time na mag-aalaga ako maghapon ng baby na months pa lang yung old. Hindi ko rin naman tinangkang alagaan to before ng maghapon kasi hindi naman talaga ako mahilig sa bata at magaling mag-alaga ng bata. At bukod pa doon, alam ko din talaga na napakahirap mag-alaga ng bata. Kung yung lumalakad na nga ang hirap alagaan, ito pa kaya na karga-karga mo tapos ang bigat-bigat pa nitong bata na to nung mga time na to. Ay nako, kasi kung ako tatanungin, hindi talaga ako mahilig sa bata. Oo, natutuwa ako sa kanila kasi ang cute nila but not to the point na ako yung mag-aalaga maghapon. Ay nako, parang di ko kaya yung ganun nung una. Hindi rin kasi ako magaling magpatawa or maglaro ng bata. Parang ayaw nila sa akin. Yung mga batang inihiram ko dati, parang di nila ako gusto. Parang pagka inihiram ko sila, palagi lang sila umiiyak sa akin. Baka hindi sila nagagandahan sa akin or hindi naman talaga nakakatuwa yung mga sinasabi ko. Ewan ko ba? O baka boring akong kausap kaya hindi sila natutuwa sa akin. Ewan ko sa mga baby na yun. Pero simula nga nung nagkapamangkin ako at sa amin to lumaki na baby na to, sobrang naging malapit talaga ang loob namin sa kanya kasi nga kami halos yung nagpalaki sa kanya. Kaya kahit anong bagay hindi ko matanggihan sa bata na to. At paunti-unti natuto na din ako na paano pakisalamuhaan yung bata or patawanin or laruin, ganon. Pero ewan ko, dito lang ako sa pamangkin ko ganto, pero sa ibang bata, ganon pa rin naman ako, katulad ng dati. Siguro nga dahil sa amin lumaki ang baby na to, kaya ganito ako sa kanya, sobrang napalapit ang loob ko sa bata na to at mahal na mahal ko ang bata na to na hindi ko siya matatanggihan sa kung ano man yung gusto niya. Basta kaya kong ibigay sa kanya as tita niya, 'di ba? Fast forward, dumating na nga dito yung lomi na in-order namin and sinabi nga ng boyfriend ko na mauna na nga ako kumain dito kasi nga hindi naman daw kami makakakain ng sabay kasi nung mga time na to, ito yung mga time na sobrang kalikutan ng baby. Yung mga gantong old, ganito talaga yung sobrang likot ng bata kasi naku-curious sila sa mga bagay-bagay, nagsisimula na silang ma-curious sa mga bagay-bagay kung ano ba yung mga nakikita nila kaya sobrang likot talaga. Lalo na tong pamangkin ko na nung baby pa ang taas ng energy na para bang hindi napapagod. At habang kumakain nga ako ayan, binabantayan nga nung boyfriend ko yung pamangkin ko. Tingnan niyo naman ang pagbabantay ng boyfriend ko. Hawak lang ang pamangkin para hindi mahulog pero sa cellphone man niya nakatingin at nanonood. Kasi kami nitong boyfriend ko na hindi masyadong magiliw sa bata. May mga times lang na masaya kami pag may bata pero hindi talaga kami yung sobrang magiliw sa bata, ganon. At kapag nakikita ko nga tong boyfriend ko na may hawak na baby, hindi man yung pamangkin ko kahit ibang bata tapos nilalaro-laro niya, ganon. At inaalagaan, nai-imagine ko na kapag nag-anak kami, ganyan pala yung tsura niya kapag naging tatay na siya. Minsan nga naiisip na namin na gumawa, ay, Keme! Ako Lord, wag mo tutuparin to sinabi ko na to, nagbibiro lang ako, hindi pa kami handa. Nung mga time na to ay tapos na ako kumain dito at yung pamangkin ko, pinainom ko nga kasi pinakain ko yan ng chicharon para nga manahimik siya dyan sa isang sulok kasi napakalikot nga yan kung di mo bibigyan ng pagkakalibangan niya. At pagkatapos ko nga kumain, yung boyfriend ko naman yung pinakain ko para ako naman yung magbabantay sa pamangkin ko. Enjoy nga din siya dyan kumain kasi paborito niya din talaga tong lomi dito, siya nga nagturo sa akin ng lomian na yon. After nga kumain sa lomian ay larga na nga kami agad nito kasi pupunta nga kami dito dun sa nilakihan kong lugar kung saan ako lumaki. Sa side nga yun ng papa ko. Tingnan nyo naman tong batang kasama namin, enjoy na enjoy sa pagra-ride. So, ay sarap na sarap sa hampas ng hangin. Dahil bago pa lang siya nagkakaisip dito ng paunti-unti at naku-curious sa mga bagay-bagay, ay tuwang-tuwa yan sa mga nakikita niya. Palingali nga talaga yan. Siguro naisip niya, ano kaya yun? Ano kaya to? Ganun siguro yung nasa isip niya no mga time na yan. Kasama nga din pala namin yung kapatid ko, nakalimutan kong banggitin kanina, yung naka-orange na damit na yan, kapatid ko nga yan, ayan yung pangatlo kong kapatid. Kaya lang, pupunta lang din siya doon para bumisita din doon sa dating tinitirahan namin na lugar. Marami nagtatanong sa akin ng mga kakilala ko na bakit di pa daw ba ako nag-aanak, ilang taon na ako, ilang years na daw kami ng boyfriend ko, ba't di pa daw kami gumagawa ng baby, naunahan pa daw ako ng kapatid kong bunso, bata-bata pa daw ng kapatid kong bunso, nauna pa sa akin mag-anak na daw ako, kaysa daw hinihiram ko daw yung anak ng kapatid ko palagi. Ganun yung kadalasang sinasabi at tinatanong sa akin ng mga tao kung ayaw ko ba daw mag-anak, at ang palagi kong sinasagot sa kanila, hindi sa ayaw ko, hindi pa kasi namin kaya. As a panganay na galing sa mahirap na pamilya at nasaksihan yung bawat paghihirap na dinanas namin, yung gutom, yung kalamnang sikmura na tiniis kasi walang makain, yung hindi maibigay ng maayos yung pangangailangan at luho ng anak kasi palaging walang pera at kung may pera man,
kulang pa para sa pagkain sa araw-araw at panggastos. Yung hindi mapaaral nung magulang mo yung iba mong kapatid kasi kulang nga sa pera or sa financial. Ilan lang yan sa nasaksihan ko na hirap at naranasan ng pamilya namin nung mga bata pa kami. At sa mga nagsasabi ba't di pa ako nag-aanak kung ayaw ko ba daw mag-anak, hindi sa ayaw ko po. Gusto ko lang na prepare ako kapag nag-anak ako. May ipon, may sariling bahay at lupa at may pinagkukunan ng income. Hindi pa ako nag-aanak kasi ayoko na maranasan ng mga magiging anak ko kung ano yung hirap na dinanas ko at ng mga kapatid ko ng pamilya namin. At gusto kong ibigay sa anak ko yung pinakamagandang buhay na the best na deserve niya para sa kanya. Minsan nga sinasabi ko sa mga kakilala ko na nagsasabi sa akin ng mga ganon, gusto ko na din naman mag-anak sa edad ko na to, pero palagi lang pumipigil na wag muna, 50-50 pa kasi hindi pa kaya. Anyway, hindi naman ako against dun sa mga batang ina or yung mga batang nag-anak. Buhay naman nila yon, bahala sila, buhay nila, rules nila, choices nila, 'di ba? Ano namang pakialam ko doon, wala naman akong karapatang manghimasok. Kaya wala, hindi ako against sa mga batang nag-aanak. Ang sinasabi ko lang is kapag sa akin na gusto ko sana, prepared ako, ready ako sa lahat ng pwede mangyari at gusto ko may ipon nga, may income, may bahay at lupa na ganon. At aware naman ako na ang pag-aanak ay napakalaking responsibilidad. Wala pa man akong anak para sabihin to, pero sa mga nakikita ko at naobserbahan ko sa paligid ko, masasabi ko na napakahirap, malaking responsibilidad at hindi basta-basta ang mag-anak kaagad ng hindi prepared. Kaya gusto ko pag ako nag-anak, prepared ako emotionally, lalo na financially stable ako dapat. At saka marami pa kasi akong gustong gawin sa buhay kaya hindi pa ako nag-aanak. Pero in God's will naman, in God's perfect time, darating at darating din naman tayo sa punto na yon. So, huwag kayong atat ha! Okay? And fast forward sa haba ng dinaldal at nakarating na nga kami dito sa bahay ng tita ko, which is bunsong kapatid ng papa ko. Kapag pumupunta ko dito sa lugar ng papa ko, dito lang naman ako usually tumatambay kasi close kami nitong tita ko na to. Hindi ko nga siya tinatawag na tita kasi halos magkahalubaybay lang kami ng edad. Hindi ako nasanay and ayan nga yung pamangkin ko dyan, ayan, pakending-kending lang. Pero grabe na din yung pagod namin dyan pagbubota. Ang bigit kaya nung batang yan nung mga time na to. Pero sobrang enjoy naman ako. Masarap din naman pala talagang mag-alaga ng baby. Masarap na mahirap talaga. Totoo yung mga sinasabi ng mga nanay. At yun nga, nung mga time na to ay kinuha nga nung pinsan ko, yung pamangkin ko, sa kanya daw muna kasi natutuwa siya. At maya-maya nga nung binalik, ayan, tumain na nga tong pamangkin ko. Kaya dyan dadaya pera na namin siyang dalawa ng boyfriend ko. Kapag talaga may mga ganitong scene kami or may mga ganitong pangyayari kapag inihiram ko tong pamangkin ko, ay nako, nakakapanibago talaga para sa akin. At nai-imagine ko talaga, paano kaya kami kapag kami may anak na ng boyfriend ko, ganito pala kahirap ang magkaanak talaga. Mga ganong thoughts ba? And yung mga ibang pangyayari nga, nagchikahan lang naman kami ng tita ko, hindi ko na nga na-videohan yun. Kasi nga, alam nga naman, 'di ba? Videohan ko pa yung pagmamosang naming dalawa ng tita ko. And after namin magmosang ng tita ko, ay umuwi na rin kami. At ito na nga yung mga kasunod na kaganapan nun. Ayun na nga, pinalitan na namin dyan si baby. And nandito na nga rin yung mama niya, awas na nga. Yun nga yung bunsong kapatid ko. Dito nga, ay nagmemeryenda kami nung mga time na to. At tingnan niyo naman, pakakitang batang yan. Sinaranasan ko nung mga time na to ng buong maghapon na nag-alaga. Sobrang nag-enjoy ako. Pero masasabi ko na sobrang hirap din talaga mag-alaga ng baby kahit na masaya siya. Hindi din siya nakakatuwa ha. Literal na nakakapagod kasi talaga. Hanggang dito na nga lang ang vlog na to. Thank you for watching. Please follow, react, and share my page for more. Bye! Love you all! Mwah!